Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamauwi at pinakamahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. Nawa ang Kanyang pagpapalang kapayapaan ay mabasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, tayo ngayon ay nasa ika-23, no? 23 gabi ng buwan ng Ramadan. So ganun kabilis at ang buwan ng Ramadan ay malapit ng mamaalam sa atin. So sa Thursday, Webes ng gabi ay magsasagawa ang ating mga ulama na nasa kinauukulan ng moon sighting. So kapag nakita yung buwan sa gabi ng Webes, ang magiging idol figure natin ay sa Biyernes. At kung hindi naman makita, ay pupumpituhin nyo ika-30 days ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin sa Sabado ang magiging idol figure natin. So ganun po ang mangyayari. So, bilang na araw, napakabilis ng paglipas ng araw. No? Siguro, napansin natin, itong buwan ng Ramadan na ito, parang ito natin yung pinakamabilis. No? Hindi natin namamalayan, parang kahapon lang, nag-start tayo. Tapos na yun, palabas na, o patapos na, yung buwan ng Ramadan. So, alhamdulillah, biyaya kay Allah na narito pa rin tayo, buhay, malakas, nasa masjid, at naisasagawa ang mga gawain pagsamba kay Allah. At dalangin din po natin kay Allah na nawa mga kapatid ko sa Islam, hindi lang naman tayo dito sa masjid magkita-kita tuwing buwan ng Ramadan. Bagkus kahit tumipas ang buwan ng Ramadan, ay manatili nawa ang lakas ng ating iman, pananampalataya kay Allah at yung ating pagkakapatiran. Dahil alhamdulillah, isa sa mga biyaya rin ng buwan ng Ramadan ay yung nagkikita-kita at nagkasama tayo bilang mga kapatid sa pananampalataya. At nagkakabuklod yung pagkakapatiran ng bawat Muslim. Dito ito sa buwan ng Ramadan. So, alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, narito pa rin tayo sa pagtalakay sa mga iba't ibang uri ng mga ibadat, mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. By the way, saang bahagi ng tauhid ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Diba merong tatlong nabanggit sa ngayong tauhid? Tauhid al-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah, at Tauhid al-Asma'i wa Sifat. At yung binabanggit natin, yung mga uri ng pagsamba kay Allah. Okay. Sa uri na al-Uluhiyyah. Anong ibig sabihin ng al-Uluhiyyah? Kaisahan ni Allah sa pagsamba lamang sa Kanya. So yun po Tauhid al-Rububiyyah, kaisahan ni Allah sa Kanyang pagkapanginoon. At tinutukoy nito ay ang mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbibigay ng buhay, pagtutustos, paglikha, pagbawi ng buhay, at marami pang mga gawain na natatangi lamang kay Allah. Ito yung Tauhid al-Rububiyyah. Kaisahan niya Allah sa Kanya pagkapanginoon. Tauhid al-Uluhiyyah, kaisahan niya Allah sa pagsamba lamang sa Kanya. At dito sa sasakay ng Tauhid na ito, dito tayo nag-focus sa ating tinatalakay. Sapagkat ang hulugan ng Tauhid al-Uluhiyyah ay kaisahan ni Allah sa pagka-Diyos na ibubuntangin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Ibig sabihin, lahat ng gawain pagsamba ay dapat inuukol lamang natin kay Allah at hindi sa kanino man sa Kanyang mga nilikha. Unang uri ng pagsamba, natapos natin, al-ibadatul qalbiyyah. Tama? Pagsamba sa Allah gamit ang puso. Naalala mo ba natin? Pagsamba kay Allah gamit ang puso. At nabanggit natin dito napapaloob yung mga paniniwala. Paniniwala kay Allah sa mga anghel, sa mga aklat, sa mga sugo, sa araw ng paghuhukom, sa qadar, mabuti man o masama. Gawain ng puso. Pagpapatawad, gawain ng puso. Dalisin na layunin, gawain ng puso. Pagmamahal ating alam kay Allah, gawain ng puso. Okay? So marami pang iba, mga gawain ng puso. Pangalawa, natalakay natin,
pagsamba namin ang Qawliya. O masyala, pati mga Victor, memorize na niya ako isa. Al-ibadatul Qawliya. Na ang tinutukoy, maaari natin masamba si Allah gamit ang ating mga dila. Una, pagsamba gamit ang puso. Pangalawa, masasamba natin si Allah gamit ang ating dila o pananalita. At natalakay natin ito. Tulad ng pagbabasa ng Quran, dila ang gamit. Paggunita kay Allah, dila ang gamit. Pagbibigay ng pangaral, dila ang gamit. Pagsasalita ng mabuti, pagbibigay ng payo, pagsamba sa Allah gamit ang dila. Pangatlo, natalakay natin kagabi, Masya Allah, al-ibadatul badaniyah. Na ang tinutukoy naman dito, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga katawan. Yung pisikal na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad naman, salat. Tulad ng pag-aayuno. Tulad ng hajj. Nangangailangan ng pisikal. Kailangan malusog yung ating pangangatawan. Kasi hindi tayo makatatayo rito sa salat na medyo mahaba-haba. Pero ang mga kapatid, naisip pa yan ha. Kasi pag sa Makkah tayo magsalat, aabutin sila ng alas 12. Kaya minsan tayo, hindi na tayo mapakalit, tinitingnan natin yung oras. Parang ano ba? No, mga kapatid, dapat ka ini-enjoy natin yung moment na nandito tayo sa masjid at isasagawa natin yung pagsamba. Kasi ito yung oras na kung saan hindi sayang. Dahil ang nagkakabenepisyo nito, yung ating spiritual na pangatawan, ating kaluluwa. Ang ginagawa natin dito ay mga gawain na pakikinabangan natin sa kabilang buhay. So hindi dapat tayo manghinayang. Kung minsan, natitricks tayo ng arahin ng shepherd, kapag ang usapan o gawain ay wala namang kabuluhan, minsan hindi natin alintana yung oras. Di po ba? Kahit umabot tayo ng napakatagal, sabi lang, kwento pambero, di ba? Bulahan. Mga ganun, di ba? So, hindi alintana yung oras, hindi tinitingnan yung oras. Pero minsan, kapag abot sa Islam, pag-aaral, pagsasala, minsan, yung mata natin naka-magnet sa orasan na parang meron pang higit na mas importanteng gawain kaysa sa sala o di kaya sa pag-aaral sa Islam o sa mga gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, gawain pagsamba gamit ang ating pangangatawan. I-combine natin lahat yan. At pang-apat, mga kapatid ko sa Islam, yung tinatawag na ibadatul maliyah. Ito naman, yung uri ng pagsamba kay Allah, yung panghuli, ito yung uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang mga yaman. Hindi ibig sabihin na sobrang yaman mo. Okay? Hindi ibig sabihin na sobrang yaman mo para maibilang ka sa mga gumagawa ng pagsamba gamit ang yaman. Di ba? Yung piso mo, yung gusto, bigyan mo ng swatter, ipainom mo doon sa nauuhaw eh. Di ba? Gumastos ka ba ng malaki? Hindi. Okay. So ito yung magiging paksa natin ngayon. Sinapares natin kasi nga baka nakalimutan na lang sa atin ang ating mga tinatalakay. So sabi nito, ay ibadatul maliyah, ta'arif, ang ibig sabihin daw nito, lugatan, sa literal na kahulugan, ang una, alman, ang ibig sabihin ay ang nangangahulugan ng kayamanan o aliayan. Yung ibada, na-define na natin yun ha, pagsapal, naipaliwanag natin, no? Ano mang gawain pinalulugdan ni Allah. Lahat ng gawain pinalulugdan ng Allah at kanyang ipinapahintulot. Maging ito man ay sa pamamagitan ng salita, ng gawa, ng kalinigman o nakalantad, lahat ng gawain kabutihan na yan ay matatawag na pagsamba. Mal, ibig sabihin ng kahulugan ng yaman o di kaya ay ari-arian. Sa eskwelahan, sabi ng ating mga ulama, sa Islamikong pakahulugan, sabi niya, at taqarrabu ilallah bi-infaqil mal fima amara bihi Allah. Sabi ng ating mga ulama, ang pagsamba daw gamit ang yaman, ito ay pagpapalapit sa Allah sa pamamagitan ng pagbukol ng yaman sa mga bagay na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung yung yaman na meron tayo ay nagagamit natin yan sa mga bagay na inalulugdan at inutos ni Allah, in short, sa kabutihan, yan ay matatawag na pagsamba gamit ang kayamanan. Bakit? Kasi maraming mga tao may yaman. Pero yung yaman nila, hindi nila nagagamit sa kabutihan, hindi nila nagagamit sa pagsamba. Dahil bakit? Hindi ba may yaman? Ano ginagawa sa yaman? Sinusugat. Ano pa? Ipinambibisyo. Ipinambababae. Di ba? Yung yaman na meron sila, ginagamit nila sa mga bagay na
kinasusuklaman o ipinagpabawal ng dakilang tagapagligtas. So sayang yung yaman na yun. Yun yung tinatawag na walang baraka. May yaman, pero walang biyaya yung yaman. Okay? Kasi may mga yaman na may biyaya, mabiyaya, at yaman na walang baraka, walang biyaya. Kung yaman na yun ginamit sa haram, ibig sabihin walang baraka, walang biyaya yun. Magiging laban yun sa kanya. Subalit yung yaman, maliit man yan, kung nagagamit natin sa tama, yung yaman na yan, insyaAllah, yan yung yaman na tinatawag na magkaka-benefit sa atin, insyaAllah. Okay. Ano yung mga halimbawa ng ibada pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang yaman? Zakat. Ito yung pagbibigay ng zakat. Katungkulang tawag gawa. Ano pa? Sadaqa. Magkaiba yung zakat ha, tsaka sa sadaqa. Yung zakat, katungkulang tawag gawa, tabilang ito sa limang haligi ng Islam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunya Islam ala khams. Ang Islam ay itinayo daw ika sa limang haligi. Una, ang tashhadu an la ilaha illallah, syahadatain. Wa tuqimas salat, itayo ang salat. Wa tu'tiya zakat, at ibigay yung katungkulang tawag gawa. Ha? Wa tasumu Ramadan, ha? At tapos Hajj. So itong katungkulang tawag gawa, yung halimbawa, yung zakat, ito ay inubiga lamang sa mga Muslim. Muslim ha? Hindi ito inubiga sa mga non-Muslim. Okay? Ito ay inubiga lamang sa mga Muslim na mayroong tinatawag na sapat na yaman. Okay? So halimbawa, ang isang Muslim, binayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman na umabot sa tinatawag na nisab, yung takdang sukat o bilang. So yung usapin ng zakat, katungkulang tawag gawa, malawak mga kapatid, hindi nagpapauna natin. Napakalawak na usapin. So balik, magbibigay lamang tayo ng konting informasyon, kaalaman, upang magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung zakat. Okay? Kung halimbawa ang isang Muslim, biniyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman na umabot sa takdang bilang. Halimbawa, ipagpalagay natin, meron siyang 50,000. O, pasok na yun. Di ba? Sa nisab. Halimbawa, meron siyang yaman 50,000. At hindi niya yun nagalaw sa loob ng isang taon. Umabot sa tinatawag na al-hawl. No? Sa itinakdang panahon. So, pag mag-i-enda yung isang taon, hindi na nagalaw yun, kukuha siya doon halimbawa ng 2.5%. Okay, sabihin mo, 100,000 para sa madaling kupyon. So yung 2.5% na yun, magkano yun? Sa 100,000? 2.5 lang. 2.5 lang. At yung 2.5 na yun, ay ibibigay niya sa mga Muslim na pagkikulang na nabanggit sa Quran. So ito ay hindi obligado sa lahat ng mga Muslim. Hindi ito katulad ng mga ikabu o tithes na meron sa mga non-Muslim. Di po ba? Mayaman o mahirap, 10%. Ibigay mo yung 10% ng kabuuan ng pera mo. Yung sahod mo, di ba? Ipon mo saan? Sa pare o sa pastor. Diba? Dahil tayo, kapatid mo dahil kapatid ko sa Suray, si Ka-Abdullah, di ba? Kasi karoon sa iglesia ni Cristo, di ba? Di ba? Yung 10% na yun na ikaw po, ibibigay mo sa simbahan, hindi mo na alam kung saan nila gagamitin. 10%. Imagine mo, gano'ng kalaki yun. Pero alam mo ba natin, hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga Christian, sa pag-aakala nila na tama yung religion nila, nagagawa nilang ibigay yun. Kami, nung Iglesia ni Cristo pa ako sa Baguio, yung iba may-ari ng mga private na minahan. Kaya pag nagbigay ng mga ikapot nila, talagang napakalaki. Napakalaki. So, ginagawa nila yun sa pag-aakala na yun ay utos ng Diyos. Pero, pagbigay nila, di mo na alam kung saan napupunta yun. Sa bulsa, gagamitin pang warehouse. Meron mga gano'n nahuli sa warehouse, yung mga iba't ibang mga religious leader, pambili ng mga mamahaling sasakyan, mamahaling mga resort, mga bahay. Ibig sabihin, pangpadagdag sa hangyan ng kanilang buhay. Subhanallah. Di ba? Ganito. At kahit nakikita yun, harap-harapan ng kanilang mga member, sa pag-aakala ng mga members nila na utos yun ng Diyos, pikit mata na lang sila at isinasagawa pa rin. Mayaman na hirap. Pero sa Islam, subhanallah, tingnan natin ha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Malaghati Quran, kanino
Yung zakat na ito mga kapatid, hindi na ito pagmamayari ng isang Muslim. Ito ay pagdadalisay na doon sa yaman niya. Isa sa mga purpose ng zakat, kaya ito ginagampanan, binutos sa mga Muslim na meron kakayahan upang bilang pagdadalisay sa kanilang yaman. Kasi yung zakat, paglilinis, pagdadalisay sa yaman. Alam niyo yung ginagawa siya sa kalawang ng bakal? Yung bakal ginagawang, aalisin mo yung kalawang. Sa yaman natin, maaaring yung yaman ay nakaluan ng mga pinagbawal, ng kalawang, unang haram. Yung zakat, kabilang sa purpose nun, pagdadalisay sa yaman. Pangalawa, alisin ang isang Muslim sa pagiging gahaman. Pagiging madamot, pagiging sakim. Kasi isa sa masamang epekto ng yaman, yung magiging sakim. Di ba? Marami ng yaman, gusto pa dagdagan ng maraming maleta. Di ba? Mayaman na. Hindi na nga alam kung saan ilalagay yung pera. Gusto pa? Maleta. So, nagiging sakim. At nagkakaroon ng damdaming pagmamalasakit sa mga mahihirap. Di ba? Kaya kita lang, pag nararamdaman ng mga mahihirap na masyado silang inaagabyado, inaabuso ng mga mahihirap, minsan yung mga mahihirap, mga empleyado, na pag-iisipan nilang gawa ng hindi makatalaman yung kanilang amo. Di ba? Yung iba, ninanakawan nga eh. Yung iba nga, pinapatay pa sariling amo eh. Di ba? Kasi masyado silang pinapahirapan, hindi binibigay yung karapatan nila. Yung sana, karapatan nila ng mga mahihirap. Pag binampalan nila ng isang Muslim, baka yung mga mahihirap pa, yung poprotekta sa kanya. Kasi alam nila na yan ay mabuting tao, hindi siya gahaman. Nagbibigay at mapagbigayan. Okay. Kanino ibibigay yung zakat? Sa Quran, mayroong partikular na walong tao binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, gusto natin, sana unawain po natin ito. Upang sa ganun, kung dumating man yung pagkakataon na mayroong usapin sa zakat, ay maging panatag yung ating isip at puso. Kasama na yung ating kaluluwa. Di ba? Kasi mayroong mga partikular na binanggit si Allah kung kanino ibibigay yung zakat. At kung hindi naman tayo kabilang doon sa binanggit ni Allah na sila yung kailangan tumanggap ng zakat at hindi nabigyan, hindi dapat sumamahingot natin. Kasi sino ba ang masusunod? Si Allah o tayo? Si Allah. Kaya nga sinasabi ng mga ulama, hindi dapat ito ibigay sa iba maliban sa binanggit ni Allah. Kasi si Allah yung nagsabi. Kanino ito? Pakinggan natin mga kapatid sa Islam. Insyaallah. Merong ayat sa Quran, hindi lang ito Ustad. Sa huling rak'ah, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allifati qulubuhum wa fil riqab wal 'amil wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil fariidatun min Allah. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung zakat, katungkulang tawang gawa, tapusin natin. Okay lang sa inyo? Ha? Okay lang? Yung zakat, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay para lamang sa mga unang-una binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, fukara. Mamaya malalaman natin ang pinagkaiba ng fukara sa masakin. Okay? Fukara, yung mga sobrang hirap talaga. Pangalawa, yung mga nangangailangan, mahirap sila, pero minsan may pangangailangan, nagtitipid pa. Pero yung fukara, as in, pag hindi mo bigyan yan, wala nang makakain yan. Makita kayo minsan yung pinabando na, nasa isang bahay lang, lola, lolo, di ba hindi na kayo magtrabaho? Di ba? Talagang kung walang magandang loob, para magbigay ng pagkain doon, mamatay yun. Walang tutulong sa kanya. Di ba? Fakir yun. Pag plural, fukara. Yung miskin naman, siguro, yeah, baka kabilang tayo doon. Kasi may time na nagigipit. Di ba? Yung iba, minsan, problema yung pambayad ng bill sa hospital, yung bayarin sa tubig, sa kuryente. Di ba? Mga ganyan ba? Nagigipit. Pero nakakakain. Kaya pa rin magtrabaho. Pero yung sinasahod, minsan sapat lang sa pagkain, sa kulang pa. Okay. Pangatlo, mga tagapangasiwan nito. Sabihin, tagapangasiwan nito, yung mga namumulekta. Kasi sa mga Islamic country, sa mga Islamikong bansa, mayroong mga in-charge sa pangungulekta ng zakat. Okay? So, kabilang din sila. At pang-apat, yung mga tao na itinapalapit yung kanilang puso sa Islam. Anong ibig sabihin? Halimbawa, kaya mga kapatid sa Islam, meron yung mga kapatid tayong bagong yakap pa lang sa Islam at mahirap. Di ba?
mahirap. Minsan, ipinaprioridad sila na bigyan ng zakat. Di ba? Mas nabibigyan sila ng pabor kasi nga bilang pagpapalapit ng kanilang puso sa Islam. Mas lalo silang maging way ito na makita nila yung kagandahan ng Islam na hindi ito katulad ng ibang pananampalataya na ikaw yung hihingian kahit wala ka nang maibigay. Pagkagalitan ka minsan ng mga mangangaral, kung wala kang maibigay, sabi sa mahina pananampalataya mo. Kasi mahina yung bigay mo eh. Di ba? Pag malaki ka magbigay, mabait ka. Religyoso ka, mataas yung pananampalataya mo. Di ba? Itong mga, kasama rin dito sa pagpapalapit sa puso, yung mga hindi Muslim. O baka magulat kayo, bakit Muslim ako? O bakit yung binigay hindi naman Muslim? Wala tayong kaalaman ng bilang din sila sa Quran, nakabilang din sila. Ano yun? Di mo alam, dinadawahan pala yun sa Islam. Okay? Dahil dinadawahan yun sa Islam, ipinapakita yung kagandahan ng Islam. Di po ba? Halimbawa, yung dinadawahan mo, pinaparating mo sa kanya yung Islam, mahirap yun. Di ba? Gipit. Nataon, binigyan mo siya ng zakat. At ipaliwanag mo ngayon yung purpose doon. Sa tingin mo, yung puso doon hindi mapapalapit sa Islam. May ikukumpara niya sa religion niya sa atin, pinitirahan kami, kulikta ng kulikta yung mga religious leader namin. Pero dito pala, ang ganda ng Islam. Kasi yung may kakayahan, binibigyan yung mahirap. Di ba? So kahit hindi ka nagsalita ng maraming pagpapaliwanag, yung puso nun mapapalapit. Di ba? Kung anti-Muslim yan, makikita niya, hindi pala totoo yung mga bunda, nakakatakot yung mga Muslim. Hindi pala totoo na masasama yung mga Muslim. Bakit? Sila mismo yung magpapatunay, ipento pa nila sa iba. Di ba? Ako nga, binigyan ako ng Muslim eh. Di ba? Tinulungan ako nung nangihirapan ako, nung gipit ako. Ganun yung ipento nila. Nakatulong pa sila sa dawa. Kaya huwag natin isipin na kung halimbawa, meron tayo kakilala na Muslim na bigyan ng zakat, sasabihin natin, hindi ba katulungan yung nabigyan ng zakat? Hindi po. Kasi part yun ang nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana nagiging malinaw po sa atin yan. Okay, pang-lima. At yung mga para sa pagpapalaya ng alipin. Sa panahon natin parang wala na tayo ganito. Sa mga naunang panahon meron ganito. Alipin. Kaya nga hindi obligado magbigay ng zakat yung alipin. Kasi lahat ng pagmamayari ng alipin, pagmamayari ng kanya, amo. So yun, sa unang panahon, sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga ganun. Kaya marami sa mga sahaba, mayayaman, ginagamit nila yung yaman nila pagpapalaya ng alipin. Pag napalaya mo yung alipin, malaya. Masyaallah, makakakilo siya ng malaya. Marami siyang magagawa. Imagine mo, kung alipin, lahat ng utos sa'yo, gagawin mo. Napakahirap nun. Di po ba? Pang-lima. Pang-anim, para sa mga nabaong sa utang. May utang. Minsan, yung mga nag-distribute ng zakat, tinatanong yung kapatid kung may utang. Yung may mga utang. Kasi alam naman natin yung bigat. No? Kapag ang isang Muslim namatay kahit may piso siyang utang. Di ba? Magiging delikado siya sa kabilang buhay, sa kanyang libingan. Di ba yung nabanggit na namatay sa jihad, na shahid, na martir, pero meron siyang utang. Di ba? Na naging dahilan na hindi naging maayos yung kanyang kalagayan sa libingan. At nung inanunsyo ito, at nabayaran yung kanyang utang, ngayon sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maayos yung kanyang kalagayan sa kanyang libingan. Kaya tingnan natin minsan, kung tayo binayaan ng Allah ng yaman, subukan natin magtanong. Baka may kapatid tayo dyan, baon na sa utang. Talagang gipit na gipit. Matulungan mo yun, Masya Allah, sino man ang mag-alis ng kabigatan, no? Ng kanyang kapatid. Dito sa dunya, yung mabigat na suliranin, ay Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan siya ng kagaanan doon sa kabilang utang. Imagine? Kaya ang ganda ng Islam eh. Kaya kung halimbawa, yung nag-distribute ng zakat, nagtanong, at nakita niya itong kapatid na ito, maraming utang, tapos kabilang pa sa kupara, baka kung ang ibibigay ay 200, baka bigyan ito ng 1,000. At makarami sa iba, bakit yung binigyan ng 1,000? Ikaw 200 lang. So trabaho yung nag-distribute ng zakat. Trabaho yung nag-distribute ng zakat. Kung hindi siya magiging makatarungan, mananagot siya sa kanyang bawang. Bawal, kung ikaw ay nag-isip ka lang ng masama doon sa nag-distribute ng zakat, pinag-iisipin mo, baka gimupit niya. Baka hindi yan naging makatarungan. Kasi hindi niya lahat ibinigay. Kasi hindi naman talaga nabanggit. Hindi sinabi ng Allah na ang zakat ibigay mo sa lahat. I-anunsyo mo. May partikular na 8 tao ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kita kailangan na pag meron zakat, i-anunsyo mo.
Bakit? Mayroong 8 uri ng tao na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino tayo para pangunahan yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya naman, nagiging malinaw ito sa ating mga kapatid sa Islam. Maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamahagi ng yaman o ng biyaya, pati na ng zakat o ng ganima, mga nasangkap sa tindahan, mas binibigyan niya minsan ng pabor yung alam niya na mas matindi yung pangangailangan. Kaya tayo bilang mga Muslim, sana matuwa po tayo. Hindi tayo mag-isip ng masama. Huwag natin pag-isipan ng masama yung mga napagkatiwalaang mag-distribute ng zakat. Dapat nga matuwa tayo eh. Kasi yung zakat na ibigay doon sa mas nangangailangan. So minsan nagiging kahinaan natin, nagiging sakit natin, na ang gusto natin mangyari, kung mayroong zakat na dumating, kailangan lahat pantay-pantay. Kung 5,000 yan, dapat may ibigay mo 100 lahat. So kahit yung may kaya, i-distribute mo. Hindi ito sadaqah, ito ay zakat. At merong partikular na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kanino dapat ibigay yung zakat. Okay? Sana naging malinaw sa atin mga kapatid sa Islam. At ano pa? Yung mga naglalakbay daw ika na naubusan ng yaman. Kahit pa sila ay may kaya, kung naglalakbay sila, halimbawa yung mga traveler dito, na-stranded sila, nasiraan, kulang yung talang pera, kabilang din sila sa mga bibigyan. Naubusan, paano makakabalik din? Makakabalik sa lugar nila kung walang tutulong sa kanila. Imagine mo na specific na talagang tukoy, tinukoy niya ang kung kanino dapat ibibigay. Okay? Nabanggit ko, yung pangpito pala, ito yung sa landas ng Allah. Yung pangputo, pangwalo yung nabanggit natin, okay? At yung kabilang pa nito, yung nasa landas ng Allah. Nasa landas ng Allah, sila yung mga totoo na nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan na din sila ng katrabaho. Pinagtatanggol nila yung Islam. Yung mga tunay ha, hindi yung kung sino-sino lang dyan na magsabi na, lalakan tayo sa buter. Hindi yung tinutukoy. Nasa pagdidiklara yung mag-mufti ng mga kinauukulan kung kailan at kung sa anong sitwasyon dapat maging obligay yung pakikibaka sa landas ng Allah. Pero tayo, na namumuhay tayo dito ng mapayapa, hindi man tayo pinagbabawalan magsalap, hindi man tayo pinagbabawalan magdakwa, hindi man tayo pinagbabawalan na isabuhay yung ating pananampalataya. Bakit tayo, di ba? Bakit tayo mag-aanunsyo? Bakit tayo makikipaglaban? Di ba? Guguluhin mo yung komunidad ng mga Musliman? Hindi po ganun. Kaya dapat tayo ay laging meron tayong mga ulama na nandyan upang sila yung kinukonsulta natin. Sila yung laging nagbibigay ng paalala para sa atin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung mga partikular na mga tao na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga Muslim, na kung saan sa kanila ibibigay yung zakat. So mahabang usapin ito at hindi talaga natin kayang tapusin ang isang upuan. At yung mga definasyon na binigay ng ating mga ulama patungkol sa mga fukara, patungkol sa mga masakin, patungkol sa mga nabanggit yung 8 tao na ito, ay mayroong pagbibigay ng detalye kung sino sila. At binanggit din yan ng ating mga ulama na siyang ipapaliwanag natin bukas insyaAllah. So hanggang dito na lang muna. Subhanallahumma bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.